Alam mo yung pakiramdam na may katrabaho kang hindi pumapasok? Araw-araw, linggo-linggo, wala siya. Pero heto ang malupit, pagdating ng swelduhan, buong-buo pa rin ang sahod niya. Nakakainis, di ba? Well, paano kung sabihin ko sa'yo na yung eksaktong senaryo na yan ay paulit-ulit na nangyayari, hindi sa kung sang opisina lang, kundi sa mismong Senado ng Pilipinas? At yan mismo ang tanong na susubukan nating sagutin. Ano nga ba talaga ang nangyayari kapag ang isang senador ay bigla na lang naglaho? At ang kaso ni Senator Bato de la Rosa ang nagbukas ulit ng usapang ito. Okay, so himayin natin. Ito yung mga alam natin so far. Mula nitong Nobyembre, absent na si Senator Bato de la Rosa sa mga sesyon sa Senado. Lumabas to kasabay ng mga balita tungkol sa isang arrest warrant galing sa International Criminal Court. At sa ngayon, walang nakakaalam kung nasaan siya. Dahil sa sitwasyong to, kailangan nating silipin ang kasaysayan. At dito na papasok yung part na medyo nakakainit ng ulo. Kasi sa lahat ng mga kaso ng pagkawala, pagtatago o kahit pagkakakulong ng mga mambabatas, lahat sila tuloy ang sahod. At saan galing yung pera? Galing mismo sa buwis na binabayaran nating lahat. Para maging malinaw ha, yung nangyayari ngayon, hindi to bago. Meron ng pattern, may history na ng mga upuang nababakante sa Senado. So tingnan natin kung paano ba nabuo itong kalakaran na to. Simulan natin sa pinakamalapit na kaso na may hahalin tulad dito. Noong 2010, si Senator Panfilo Ping Lacson hinarap niya ang isang napakabigat na akusasyon, isang double murder case. Anong ginawa niya? Umalis siya ng bansa. Sa madaling salita, naging fugitive from justice siya, isang takas sa batas. Ngayon, ang talagang wow dito sa slide na to ay yung naging aksyon ng Senado. Sa loob ng 14 na buwan, that's more than a year, nawala si Lacson. Ano sa tingin niyo ang ginawa ng mga kapwa niya senador? Minarkahan lang nila siya bilang absent. Yun lang, ganun kasimple. Walang parusa, walang pagpapatalsik, at sa buong panahong yon, tuloy-tuloy ang pagtanggap niya ng buong saod at mga benepisyo bilang isang senador. At hindi lang yan ang kaso. Fast forward to 2014, naalala nyo yung pork barrel scam? 3 senador, sina Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla, inaresto at nakulong. Si Enrile, mahigit 1 taon, si Estrada, 3 taon, at si Revilla, halos 4.5 taon. Kahit na nakakakulong sila ng ganoon katagal, nanatili silang mga senador at you guessed it, tuloy pa rin ang sahod mula sa kaban ng bayan. Pero, para maging patas, may isang kaso na medyo naiiba. Si Senator Leila de Lima. Nakulong siya ng mahigit 6 na taon. Pero heto ang malaking pagkakaiba. Mula sa kulungan, nagpatuloy siyang magtrabaho. Nakapaghain pa siya ng eksaktong 142 na panukalang batas at 146 na resolusyon. Tinapos niya ang kanyang termino, tumanggap ng sahod at sa huli, na-acquit sa lahat ng kaso. So malinaw na pinapakita nito na kahit sa ilalim ng parehong sitwasyon, may iba't ibang paraan ng pagtupad sa tungkulin. So ngayon, para mas maintindihan natin yung pattern sa Senado, mahalagang ikumpara natin to sa naging aksyon ng kabilang kapulungan, ang House of Representatives. Dito kasi, iba ang nangyari. Okay, tingnan natin tong comparison. Sa Senado, kapag may absent, ang marka, absent. Walang botohan karapatalsikin. At ang sahod, tuloy-tuloy lang. Pero sa Kamara, sa kaso ni Congressman Arnie Tives, binalaan mo na siya. At nang hindi pa rin bumalik, nagkaroon ng botohan. 2650 para i-expel siya. Ito yung kauna-unang expulsion simula pa noong 1987. At pagkatapos ng 5 buwan, pinutol na rin ang sahod niya. Napakalinaw ng pagkakaiba sa naging aksyon nila, di ba? Dito tayo papasok sa pinakamahalagang tanong para sa ating lahat. Ano ba talaga ang presyo ng isang bakanting upuan? Magkanong binabayaran nating mga taxpayers para rito? Okay, let's look at the numbers. Ang basic na buwan ng sahod ng isang senador, 293,191 pesos. Halos 300,000 piso. Para sa karamihan sa atin, katumbas na yan ng ilang taong pag-iipon at pagtatrabaho. At tandaan nyo ha, basic salary pa lang yan. Kasi kapag isinama na natin lahat ng allowances para sa staff, sa travel, sa mga gastusin ng opisina, yung kabuuang kompensasyon na natatanggap nila buwan-buwan ay pwedeng lumubos sa higit 1,000,000 piso. Uulitin ko higit 1,000,000 piso kada buwan para sa isang bakanting upuan. At heto na yung pinakamalaki sa lahat. Ang bawat opisina ng senador ay may taunang budget na aabot sa 100,000,000 piso.
Pondo yan para sa staff, sa mga proyekto, sa operasyon. Isipin nyo yon, 100 milyong piso na budget na tuloy-tuloy lang ang takbo kahit wala yung mismong senador para pamahalaan at managot para dito. So ang tanong ng lahat, syempre, bakit hindi na lang sila basta-basta tanggalin sa pwesto? Dito natin kailangang intindihin kung paano ba gumagana ang sistema at kung bakit tila napakahirap managot ng isang senador. Okay, mayroon kasing tinatawag na parliamentary immunity. Isa itong proteksyon sa mga mambabatas laban sa aresto para sa mga krimen na may parusang 6 na taong pababa habang may sesyon ng Kongreso. Pero, at ito yung pinakamahalagang tandaan, hindi ito gumagana sa mga mabibigat na krimen. Hindi ito get out of jail free card. So paano nga ba talaga matatanggal ang isang senador? Well, may proseso. Una, kailangan may mag-file ng motion para patalsikin siya. At pangalawa, kailangan itong aprobahan ng 2/3 vote, hindi lang ng mga present, kundi ng buong Senado. Napakataas ng standard na yan, kaya naman halos hindi ito nangyayari. Ngayon, ibalik natin ang lahat ng napag-usapan natin sa kasalukuyang sitwasyon. Gamit yung mga nakita nating pattern at yung mga patakaran. Ano kaya ang posibleng mangyari ngayon? Kung pagbabasehan natin ang kasaysayan, ito ang pinakamalamang na mangyari. Mamamarkahan lang siyang absent ng Senado. Mananatili siyang senador. Patuloy siyang tatanggap ng kanyang buong sahod at mga benepisyo at ang kanyang opisina na may budget na daan-daang milyon ay magpapatuloy na popunduhan ng ating buwis. Parang paulit-ulit lang ang kwento. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kapag may isang upuan sa Senado na bakante, dahil ba ang nakaupo ay nagtatago, nakakulong o simpleng absent lang? Sino ba talaga ang nagbabayad ng presyo? Hindi lang yung pera ang nawawala Nawawala rin yung boses na dapat sana'y kumakatawan sa atin sa paggawa ng batas. Nawawala yung serbisyo sa taong bayan. So sa huli, sino ang tunay na dehado?